Hindi pa man tumutunog ang kanyang alarm, ay maaga nang bumangon si Henry sapagkat ito ang bilin sa kanya kagabi ni Madam Lusby. Mukhang abala na naman ang matandang ginang, kaya maaga siyang pinabangon. Ganun naman kasi ito palagi sa tuwing may mga inaasikasong bagay. Pagbangon sa kama, ay nagtungo kagad ang 37 years old na may katabaang lalaki sa banyo para makaligo. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas na rin siya kagad ng banyo na nakatapis, humarap sa salamin, bago nagbihis ng damit. Nang handang-handa na siya, saglit munang napasipat ang lalaki sa kalendaryo na madalas niyang minamarkahan. Malapit na pala ang Semana Santa. Makakapagbakasyon na ako sa bahay. Sana naman payagan ako ni Madam. Nako, pero mukhang malabo yun. Pero hindi na bale. Ang mahalaga, may pera akong kikitain at ipapadala ko sa pamilya ko sa probinsya. Nang tumunog na ang alarm, ay pinatay niya rin kagad ito bago lumabas ng tinutuluyan niyang apartment, nakatabi lang mismo sa bandang likuran ng magarang bahay ng kanyang amo. Pagdating sa parking area, ay nakita na kagad niya si Madam Lusby, ang 80 years old na amo niyang babae. Nakatayo to sa main entrance ng kanilang bahay habang may kinakausap, hawak ang cellphone nito. May edad man ito, subalit hindi mahalata sa postura ng matandang babae. Hindi kasi ganun kakulubot ang kanyang balat kahit may kaputlaan. Magara ang kasuotan nito at elegante talaga manamit na kapag titingnan mo ay masasabi mong mayaman talaga at karapat-dapat lang na tawaging madam. Pagkakita sa kanya ng matandang babae ay nagpaalam na to sa kausap sa cellphone at saka hinarap ang tsuper. Good morning, Henry. Okay na ba ang sasakyan? Pwede naman tayong umalis, ha? Ngumiti si Henry sa amo niyang babae bago sumagot. Good morning po. Yes po, Madam. Kagabi ko pa po chinek tong sasakyan. Ihahanda ko na rin po. Very good ka talaga. Pakikuha mo na nga muna tong bag. Lumapit na nga ang matabang lalaki at habang kinukuha ang bag ay bigla namang naagaw ng atensyon niya ang babaeng dumaan sa likod ni Madam Lusby. Namumukaan niya to, ang kasambahay na si Lourdes. Sinundo niya noong nakaraang taon bago magsemana Santa. Ang dalagitang ito, ang kasambahay na pinalitan ni Aling Sara na bigla na lang tumakas noon bago magsemana Santa. Saglit tuloy siyang natigilan at napatanga sa kasambahay habang sa napansin niya naman si Madam Lusby na tila titig na titig sa likuran. Problema ba, Henry? Napailing ang matabang lalaki na para bang nagising sa realidad. Wala naman po, Madam. Pagkalakad na matandang babae papunta sa nakabukas ng sasakyan, ay sinundan naman ng tingin si Henry ng nasabing kasambahay. Pagpasok ng sasakyan, ay tumingin din naman doon si Madam Lusby bago muling bumaling kay Henry. Henry, tara na. Baka maabutan pa tayo ng traffic. Kaagad namang sumunod ang matabang lalaki. Isinara niya ang pinto ng van at saka pumasok na rin ang sasakyan. Nang nasa driver's seat na siya, ay muling nagsalita ang ginang. Henry, pagkatapos ng meeting ko sa mga amiga ko, saglit lang naman yon. Dumiretso tayo sa grocery store, ha? Pagkatapos naman nun, daanan na rin natin yung agency dahil may susunduin tayong bagong kasambahay. Nananakit na rin talaga ang ulo ko sa mga kasambahay nating lagi na lang umaalis. Nung nakaraang taon si Sara, ngayon naman tong si Lourdes. Hindi man lang nagpapaalam, hay nako. Nanguha pa ng ilang gamit ko at tinataon talaga nilang palagi na lang magsisemana Santa. Napabuntong hininga ang matandang babae. Nakakaawa na lang talaga kapag pinapulis mo eh. Uuwi pa naman ngayon ang asawa at anak ko, kaya kailangan talaga ng bagong kasambahay. Pagtingin ni Henry sa rearview mirror ay napansin niya ang pakunot ng muka ng kanyang among babae na halata ang pagkainis matapos magsalita. Pasimple namang siyang napaismid sapagkat kakakita niya lamang kay Lourdes na dumaan sa likuran ni Madam Lusby. Habang dumadaan pa nga ang babae, ay nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa buong katawan, lalong-lalo na sa may batok. Dahil doon ay napasalita tuloy siya sa isipan. Paanong naglayas? Kakakita ko lang kay Lourdes, ha?
Ano yung nakita ko? Multo? Naantala lang siya nang biglang magsalita ulit ang matandang babae. Basta tayo, Henry. Sige po, madam. Tara na po. Kaagad niyang binuhay ang makina ng sasakyan at pinaandar ng marahan. Paglabas ng bakuran, ay nahapyawan pa niya ng tingin si Lourdes na nakatingin na rin sa kanila. Hindi na lang niya ito pinansin sapagkat patuloy sa pagsasalita si Madam Lusby na hindi niya na rin masyadong iniintindi. 1 year and 2 months na si Henry sa pamilya Fernandez at ipinagpapasalamat niya na labis sa Panginoon ng nangyaring yon. Dahil pagtungtong niya sa Maynila para makipagsapalaran ay kaagad siyang nakahanap ng trabaho at hindi siya napunta sa mga malulupit na amo. Hindi kasi nag-alinlangan si Madam Lusby na tanggapin siya bilang personal driver ng sambahayang yon. Pero sa isang taon niyang paninilbihan sa nasabing pamilya ay meron lang kakaibang mga napapansin si Henry. Magmula na napunta siya roon ay ito na ang ikalawang beses na nagpunta sila sa ahensya para kumuha ng bagong kasambahay. Katulad nga ng sinabi ng kanyang among babae, itinataon talaga ng mga kasambahay na magsesemana Santa bago umalis. Pero ang ipinagtataka ni Henry ay nakita niya naman si Lourdes kanina, maging noong mga nakaraang araw, kung saan idineklara nga ito ng kanyang amo na naglayas at nanguha pa ng mga alahas. Hindi tuloy sumagi sa isip niya na multo ang mga nakikita. Sapagkat sa tuwing makikita niya si Lourdes matapos tumawala ay palaging nag-iiba ang pakiramdam niya. Parang may kung anong lamig na dumadampi sa kanyang batok na naging dahilan na magtayuan ang kanyang mga balahibo. Close na close din silang dalawa kasi ni Lourdes dahil halos magkasabayan lang silang nanilbihan sa pamilya Fernandez. Kaya ganun na lang din ang pagkagulat niya nang sabihin nga ni Madam Lusby na nagnakaw ang babae. Napaisip na naman tuloy siya dahil doon. Hindi ko talaga lubos maisip na magagawa makapagnakaw ni Lourdes. Maganda naman ang pakikitungo ni Madam Lusby sa kanya. Mataas din ang sweldo kumpara sa natural na sahod ng isang kasambahay. Pero hindi kaya dahil turon sa 100,000 na hiniram niya kay Madam? Ay nako, sayang ka talaga Lourdes. Paano na kaya ang pamilya mo ngayon sa probinsya? Tila nagising sa ulirat si Henry matapos marinig magsalita ang amo niyang matandang babae. Sa lalim ng kanyang iniisip ay hindi niya na namalayan na malapit na pala sila sa pupuntahang lugar. Naku po, Madam. Pasensya na, malapit na pala tayo. Ngumiti naman ng pilit si Madam Lusby bago magsalita. Nakatulog ka ba ng maayos, ha, Henry? Parang medyo wala ka pa ngayon sa sarili mo, ah. Parang ang lalim ng iniisip mo. Dahil ba to kay Lourdes? Lumingon saglit ang malusog na lalaki sa rearview mirror at sinipat ang amo bago magbalik ng tingin sa kalsada. Madam, medyo nangihinayang lang po ko dahil wala na po si Lourdes. Hindi ko lang din talaga sukat akalain na magagawa niya po yun sa inyo. Ako man din. Parehas lang tayo. Napamahal pa naman na ako sa kanya. Pero inintindi ko na lang siya bago umalis. Di ba pinahiram ko pa nga siya ng pera? Ang sabi ko pa nga unti-unti niya na lang bayaran. Pero wala Ganon talaga. Nagtiwala ako ng lubos. Napabuntong hininga pa ang matandang babae dahil sa pagkadismaya bago magpatuloy sa pagsasalita. Kaya ikaw, Henry, may tiwala ako sa iyo, ha? Huwag ka sanang tumulad sa mga kasambahay natin. Huwag mong sayangin ang tiwalang binigay ko sa iyo. Naku, Madam. Mahal na mahal ko po ang trabaho ko. Hindi ko ipagpapalit ang marangal kong trabaho para lang sa masilaw sa mga material na bagay. Inaasahan po ako ng pamilya ko, Madam. Mabuti naman kung ganon. Pakakaasa ka na kapag nanatili kang tapat sa family Fernandez. Sigurado kong mas maraming blessings ang makukuha mo. Pagdating ng asawa at anak ko, makisalo ka sa amin, katulad ng nakaraang taon. Salamat po sa tiwala, Madam. Sige po, excited na rin po akong makita ulit sina Senior Donito at saka si Sir James. Hindi na umimik ang matandang babae. Ngumiti na lang ito bago magpipindot-pindot sa kanyang cellphone sapagkat malapit na silang magpark. Ilang saglit pa nga
nang makapagpark na ng maayos si Henry at kaagad lumabas ang matandang babae na hinatid niya hanggang sa main entrance ng building kung saan ito katatagpuin ang mga nasabing amiga niya. Pagbalik ng matabang driver sa van ay napangiti siya habang naghihintay. Nakaramdam kasi siya ng excitement matapos maimbita ni Madam Lusby na makapasok sa magarang bahay nito. Sa 1 taon at 2 buwan nitong paninilbihan sa pamilya Fernandez, ni isang beses ay hindi pa siya nakakapasok sa magarang bahay. May sarili kasi silang apartment sa likod ng bakuran ng kanilang amo na pagmamay-ari rin ng mga Fernandez. Kung makakapasok man siya sa bakuran ay hanggang sa parking area lamang. At ang unang beses niyang makapasok dito ay nung nakaraang taon na Semana Santa. Pero doon lang sila ni Lourdes sa dirty kitchen naghapunan. Yun lang din ang unang pagkakataon niya makita si Senyor Donito, ang asawa ni Madam Lusby, pati ang matipuno at artistahing anak nila na si James. Hindi naman sa bawal subalit pumapasok lang si Henry sa bakuran ng kanyang amo kung tatawagin siya, pero hindi talaga siya nagtatangkang pumasok sa loob mismo ng bahay. Ayaw niya rin kasing mabigyan ng ibang kulay at meaning ang pagpasok sa loob ng bahay ng mga amo. Dadalawang babae lang kasi ang naroon. Masyadong pinoprotektahan ni Henry ang dignidad bilang lalaki at tapat sa asawa. Kaya naisip niyang kapag naroon lang ang mga among lalaki, doon na lamang siya papasok sa magarang tahanan para na rin maiwasan ang ma-issue. Bakit nga kaya tuwing Semana Santa lang nagpupunta si Senyor Donito at Sir James sa bahay na yun? Buti, nakakayanan ni Madam na madalang lang niyang makita ang asawa at anak niya. Napakunot noo at napakamot na lang siya sa kilay habang sinasabi ang mga yon. Ang weird din talaga ng mga amo ko pero ayos lang. As long na magandang benepisyo at pasahod, wala akong problema doon. Magtatatlong oras din na naghintay si Henry sa kanyang Madam Lusby sa parking lot ng building bago matapos ang meeting. Nang dumating nga ang babaeng amo, ay inayos na kaagad ng malusog na lalaki ang kanyang sarili. Lumabas siya ng sasakyan at pinagbuksan ng pinto si Madam Lusby na pumasok naman kagad ng van. Pagbalik niya sa driver's seat at napatingin siya ulit sa rearview mirror kasabay ng pagbuhay ng makina ng sasakyan. Saan po tayo, Madam? Pupunta tayo sa grocery store para mamili na maraming pagkain. This time kasi, may mga kaibigan makikikain sa Semana Santa. Tumawag din sa akin si Donito, kasama ang 2 kapatid niya, sina Dionisio at Dominic. Oh, ganun po ba? Sige po. Aalis na po tayo. Hindi na lang ipinahalata ni Henry na medyo nagulat siya sa sinabi ng ginang. Sa lagpas 1 taon niya kasing paninilbihan sa pamilya Fernandez, ay ngayon lang niya narinig na meron pa palang kapatid si Senyor Donito. Ito rin ang unang pagkakataon niyang marinig na merong mga kaibigan si Madam Lusby na dadalaw sa kanilang bahay. Kung sakali, ito ang unang pagkakataong magkakaroon ng maraming tao sa loob ng magarang bahay nito. Matagal na rin pinagtatakan yun ni Henry dahil ni isang beses, bukod sa kanila ay wala na siyang ibang nakikitang tao na pumapasok sa bahay. Naisip niya nga na masyadong malungkot ang buhay ng pamilya Fernandez sapagkat walang nadalaw na kaibigan sa kanila. Napaisip naman tuloy siya habang nasa kalagitnaan ng pagmamaneho papunta sa paboritong puntahang supermarket ni Madam Lusby. Mukhang first time kong makikita ang mga amiga ni Madam Mukhang for the first time din magiging maingay sa napakatahimik nilang bahay. Teka, pero bakit Semana Santa pa? Malamang baka magninilay-nilay sila. Pero hindi Nung nakaraan parang celebration na nangyari. Sa bagay, uso na ngayon yun. Imbis na magnilay-nilay yung mga tao para gunitain ang pagkamatay ni Kristo Jesus, ang nangyayari, nagsiselebrate ngayon ng mga tao. Matapos yung maisip ay nagpatuloy na lang siya sa pagdadrive hanggang sa marating na nga nila ang sinasabing supermarket. Bumaba ulit ang ginang at pinaghintay na lang siya sa parking area. Katulad kanina ay naglibang-libang na lang si Henry hanggang sa hindi niya na namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. Napatingin siya sa relo kasunod ng pagsilip din niya sa kanyang telepono sapagkat nagre-ring ito. Sinagot niya kagad nang rumihistro ang pangalan ng kanyang amo. Ano mo ako ron sa exit?
palabas na ako. Medyo marami ako ngayong bitbit. Sige po, madam. Hindi pa man niya natatapos ang pagsasalita ay nag-drop call na kagad ang matandang babae. Napakibit-balikat na lang siya at minaneho ang sasakyan papunta sa tinutukoy na exit ng kanyang among babae. Habang papalapit ay natanaw na kaagad niya si Madam Luzvi sa labas tangan ang 2 pushcart na naglalaman ng mga pinamili nito. Huminto siya sa harap nito at kaagad bumaba ng sasakyan. Nilapitan niya ang sangkaterbang grocery na pinamili ni Madam Luzvi at ang karamihan sa mga ito ay puro mga karne. Pasimpleng napailing na lang ang matabang driver. Isa-isang binitbit ang mga pinamili. Pagkuhan ay napangiti na lang siya at nagtanong sa among babae. Puro karne po ba ito, madam? Ngumiti rin ang ginang bago tumugon. Oo, Henry. Alam mo namang mahilig ako sa karne at lalo na mga bisita ko sa Semana Santa. Dinadamihan ko talaga ang pinamimili dahil ayoko mabitin lang sila sa pagkain. Napakibit-balikat na lang si Henry na nagpabalik-balik sa van upang maisakay ang mga pinamiling karne. Nang matapos niyang maisakay lahat sa sasakyan ng mga pinamili, ay kaagad silang umalis sa supermarket. Likas na mahilig sa karne si Madam Luzvi dahil yun din ang madalas na kainin ni Henry sa tuwing maghahain ng kanilang kasambahay. Sa tuwing mamimili talaga sila ay hindi mawawala ang iba't ibang klaseng karne, kaya kung minsan ay nauumay na rin ang tsuper. Ito rin kasi ang dahilan kung bakit nanaba siya. Kaya sa tuwing nagsasawa siya sa lasa ng karne, ay bumibili at nag-iimbak na lang din si Henry ng mga instant noodles, mga delata at para maiba naman ang kanyang panlasa. Kung minsan ay sinasamahan na rin niya ng pag-iimbak ng isda dahil may ref naman sa apartment niya. Pati nga mga daing at tuyo ay nag-iimbak din siya kung minsan. Okay lang po ba kayo dyan, madam? Baka nangangamoy karne na kayo dyan, ha? Yes naman ako rito. Nakakarto naman kaya hindi kagad mangangamoy yan. Thank you, Henry. Naku, madam. Nag-thank you pa po kayo eh. Kasama naman yun sa trabaho ko. Huwag na po kayo magpasalamat sa akin. Hindi na umimik ang matandang babae. Ngumiti na lang ito bago isandal ang ulo para mas maging komportable. Paglabas ng supermarket ay nagtungo na silang dalawa sa ahensya kung saan maaaring kumuha ng kasambahay. Habang nasa biyahe ay naalala na naman tuloy ni Henry si Lourdes na nakita niya kanina, kaya gusto niya sanang tanungin ang among babae tungkol doon. Kaya lang ay bago pa niya masabi ang tanong na yon ay meron ng tumawag kay Madam Luzvi at hanggang nakarating na sila sa tapat ng ahensya ay kausap pa ng matandang babae ang kung sino mang nasa kabilang linya ng telepono. Nang matapos na sa pakikipag-usap ay inutos muna ni Madam Luzvi kay Henry na maghanap muna ng mapagpaparkingan. Nang okay na ang lahat ay nagpaalam na ulit ang matandang babae sa kanya na sinundan na lamang niya ng tingin papasok sa nasabing gusali hanggang sa nawala na to sa kanyang paningin. Anong klaseng kasambahay naman kaya ngayon na makukuha ni madam? Sana naman, hindi na yung aalis para naman hindi na sila pabalik-balik. Pagkatapos sabihin yon ay napatingin siya sa rearview mirror at pinagbasda ng muka. At dahil walang magawa at inaaliw na lang ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapapogit, ayaw niya na kasing lumabas ng sasakyan at maglakad-lakad dahil medyo mainit ang panahon. Summer na rin kasi kaya ganon. Mabuti na lang din na tumawag ang kanyang asawa, kaya nawala ang pagkabagot niya. Kaagad niyang sinagot ang messenger at kinumusta ito. Nakita niya sa kabilang linya ang asawa na naghahain na ng pagkain para sa kanilang mga anak dahil mag-aalas 12 na rin pala ng tanghali. Nagutom tuloy ako sa inyo eh. Mamaya-maya pa kasi kami kakain ni madam. Hinihintay ko lang siya saglit, nandito kasi kami sa agency. Di ba? Yung sinabi ko nga sa inyo nakaraan, love, na naglayas yung isang kasambahay tapos nagtangay pa nga ng mga alahas. Naghahanap na nga ng kapalit si madam eh. Marami pang ang pinagkwentuhan ng mag-asawa hanggang sa ibalita ng kanyang asawa ang tungkol sa pamangkin niyang si Noah na itinanan ang girlfriend nitong si Aba. Ayon pa sa babae ay nagpunta rin ito sa Metro Manila para maghanap ng trabaho. Nagulat naman si Henry sapagkat kilala niyang mabait ang 18 pamangkin na si Noah. Matalino rin ito at masipag mag-aral.
Kaya nga lang ay talagang mahigpit ang mga magulang ng binata, lalo na ang nanay na pinsang buo ni Henry. Pagkatapos ng kumustahan nila mag-asawa ay nagpaalam na rin kagad si Henry sapagkat nag-message na si Madam Lusvi. Nagpapasundo na to sa kanya sa tapat ng building. Kaagad nga niyang minanehon sa sakyan papunta nga ron at sa malayo pa lang ay nakita niya na ang matandang babae na medyo nakasimangot ang pagmumuka. Paghinto niya sa tapat nito ay nagbadaling pumasok si Madam Lusvi at hindi na ito inintay pa ni Henry na pagbuksan siya ng pinto. Napansin naman ng driver na medyo hindi maganda ang mood ng kanyang among babae dahil halos palagabag nitong isinara ang sliding door. Aalis na po ba tayo, madam? Oo, Henry. At hindi na tayo babalik sa lugar na ito. Kahit mahinahon ng pagsasalita ng matandang babae, ramdam ni Henry ang pagkainis nito. Kaya hindi sinasadyang matanong ang amo sapagkat bihirang-bihira niyang makita na magalit at sumama ang timpla ng mood ni Madam Lusvi. Okay lang po ba kayo, madam? Pagsipat ng driver sa rearview mirror ay naabutan niya ang among babae na bumubuntong hininga bago sumagot sa kanyang tanong. Pasensya na pala kung napalakas ang pagsara ko ng pinto ng van. Medyo nairita lang kasi ako sa kausap ko ron sa agency kanina. Bakit naman po? Dahil sa 2 beses nang nangyari na nag-report ako sa kanila ng paglalayas ng mga kasambahay ko. Hindi na muna sila magbibigay sa akin. Mukhang balak pa nga akong paimbestigahan. Ang kakapal ng mukha. Ako na nga yung ninakawan at nagawa ng masama ng mga kasambahay na yun. Tapos ako pa ang palalabasin na masama ng ahensya. Aba, pampihira naman. Uling napasulyap si Henry sa rearview mirror at nakita niya ang galit na ekspresyon ng mukha ng kanyang among babae. Napabuntong hininga na lang din siya at pagkalaon saka nagsalita habang nakatuon ng paningin sa tinatahak na daan. Di na po bali, madam. Sa iba na lang po tayo maghanap kung ayaw nila. Mas mabuting wag niyo na po pag-aksaya ng galit ng mga yan. Ginagawa lang din naman nila ang trabaho nila. Pero po ako, alam kong wala naman po kayong kasalanan at napakabuti niyo po sa mga katulad naming manggagawa. Salamat, Henry, ha. Sige na, at umuwi na muna tayo. Siguro bukas na lang ulit tayo maghanap ng mga ahensya. Kukontakin ko na lang din muna ang asawa ko para kung sakali, baka may kakilala siya ron sa probinsya at yun na lang muna ang maisama para maging kasambahay. Ayoko na rin munang umasa sa mga ahensya na yan. Ganun din naman. Hindi rin naman nila chinecheck na maayos sa mga background ng mga pinapasa nilang kasambahay sa mga kliyente nila. Biruin mo, magta3 taon pa lang ako rito sa Metro Manila nadali na kagad ako na magkasunurang taon. Ako na nga ang nabiktima ng mga panloloko pero mukhang ako pa ang lalabas na masama. Kung sakali naman po na imbestigahan nila kayo, ako po ang tatayong saksi para patunayan po na napakabait niyong amo. Sobrang nagpapasalamat nga po ako sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng sariling matutuluyan. Lahat pa po libre plus malaking sahod pa po. Sasabihin ko po lahat yun, madam. Huwag po kayong mag-alala, kakampi niyo po ako. Dahil sa mga sinabing yun ni Henry, ay tila guminhawa naman ang pakiramdam ng kanyang among babae. Pagkalaon ay nananghalian na muna sila sa isang restaurant bago nagpatuloy sa pagbabiyahe. Marami pa silang napag-usapan tungkol sa mga iba't ibang bagay hanggang sa makauwi na sila sa magarang bahay. Sa malayo pa lamang, habang palapit ang sasakyan sa gate, ay nasipat na ni Henry ang isang matangkad na binatang moreno. May kasama itong balingkinitan at magandang babae na moreno rin ang kulay. Kasing tangkad ni Madam Lusvi ang nasabing babae. Nakita rin ni Madam Lusvi ang mga yon, kaya nagtaka siya at napatanong kay Henry. Teka, Hen. May tao sa tapat ng gate natin. Kilala mo ba ang mga yan? Noah? Ava? Napakunot noo siya at muling naalala ang usapan nila ng kanyang misis. Napakamot ulo tuloy niyang binalingan ng among babae at sinagot ang tanong nito. Madam, pamangkin ko po yung lalaki tapos yung kasamang babae girlfriend po niya. Ang bihira naman oh. Anong ginagawa ng mga yan dito? Inihinto nila ang sasakyan habang unti-unting bumubukas ang automatic na gate. Napapailing naman si Henry habang pinagmamasdan ang muka ng kanyang pamangkin.
na nakatayo sa isang sulok kasama ang kanyang itinanang babae. Pagpasok nila sa parking lot ay kaagad ding bumaba si Henry para tulungang buhatin ang mga pinamili papunta sa kusina. Kaya lamang ay pinigilan siya ni Madam Lusby. Puntahan mo muna ang pamangkin mo ron. Mamaya man na ipasok ang mga yan. Baka may importanteng kailangan sa'yo. Kausapin mo muna sila. Sige na Henry, madali ka. Dahil doon ay wala na nagawa si Henry kundi sundin ang sinasabi ng amo niyang babae. Sige po, madam. Saglit lang po ako. Kakausapin ko lang po sila. Dali-dali nang tumakbo si Henry at kinausap sa labas ng bakuran ang kanyang pamangkin at ang itinanan nitong girlfriend. Paano niyo nalaman kung nasan ako, Noah? Nasabi sa akin ni Mrs. na nagtanan daw kayo nitong si Aba. Anong pumasok sa kukote niyo at nagawa niyo yun, ha? Akala niyo ba yung pinapasok niyong bagay ay madali lang? Tatawagan ko ang asawa ko ngayon para sabihing nandito kayo at para mapabalik na kayo doon sa probinsya. Hindi na halos natapos ni Henry ang binibigkas sapagkat nanikluhod na sa kanya ang pamangking si Noah. Umiyak naman ng umiyak ang dalagang si Aba, kaya para siyang nahabag sa mga ito. Chong, pakiusap po. Huwag niyo pong sabihin na nandito kami ni Aba, parang awa niyo na po, Chong. Chong, pakiusap po, Chong Henry. Tito, ayoko na pong bumalik sa probinsya. Pakiusap naman po. Aalis na po kami, pero wag niyo na lang po kaming isusumbong na nakita niyo po kami rito. Ang siya ng noo habang pinagmamasdan ng dalawa na parang gutom na gutom at wala pang tulog. Napabuntong hininga siya ng malalim bago muling nagsalita. Tumayo na nga kayo dyan, Noah. Sumunod muna kayo sa akin dun sa apartment ko. Natutuwa namang sumunod ang magkasintahan sa apartment ng tsuper at nang naroon na sila ay pinayuhan niya muna ang dalawa. Hintayin niyo ako dahil may gagawin pa ako. Babalikan ko kayo mamaya. Hindi pa tayo tapos, ha, Noah, Aba. Mag-uusap tayo ng masinsinan tungkol dyan sa mga pinaggagawa niyo. Opo, Chong. Matapos masabi ang mga yon ay dali-dali na ngang bumalik si Henry sa magarang bahay. Nag-shortcut na siya sa maliit na gate sa likod ng bakuran. Pagkatapos nun, ay isa-isa na nga niyang binuhat ang mga pinamili nila kanina at inilagay ito sa kusina. Naabutan niya roon ng among babae na nag-aayos ng ibang gamit at paglingon sa pinakadulong bahagi ng bahay papunta sa laundry area ay nakita naman niya si Lourdes na nakatayo roon at nakatingin lamang sa kanya. Natulala naman siya dahil sakitang-kita niya ang babae pero hindi yun napansin ng kanyang amo. At habang minambasdan ng dating kasambahay, ay muli na namang nanayo ang mga balahibo niya sa batok na para bang merong humahawak doon. Nagsimula ng kabahan si Henry. Umilis din ang tibok ng kanyang puso sapagkat iba na talaga ang kanyang pakiramdam. Parang unti-unting bumibigat ang presensya sa nasabing lugar hanggang sa bigla na lang magsalita si Madam Lusby. Oh, nakausap mo na ba ang pamangkin mo, ha, Henry? Kaagad namang napalingon ng tsuper sa kanyang amo at naiilang na nagsalita. Hindi pa, madam. Pinag-stay ko muna ron po sa apartment ko. Mukhang pagod na pagod po eh. Pagkatapos ko po rito, saka na po kami mag-uusap. Maigi kung ganon. Maiwan na muna kita dyan. Ilapag mo na lang ang mga karton dahil ako na magsasalansan ng mga karne mamaya. Sige po, madam. Pag-alis na matandang babae, ay muling napalingon si Henry sa dulong bahagi ng kusina papunta sa laundry area. Pero wala na roon ang nakita niyang si Lourdes kanina. Nanayo na naman ang mga balahibo niya, kaya dali-dali siyang lumabas para kunin ang mga natitirang karton na naglalaman ng mga karne. Ayaw niyang paniwalaan na multo ang nakita, pero malakas ang kutob niya na multo ngayon. Hindi na lang niya iniisip pa ang mga yon at nagpatuloy na lang sa gawain hanggang sa matapos siya. Pagbalik sa apartment patapos pakainin ng dalawa ay kinausap kagad ni Henry ang pamangkin at ang girlfriend nito. Unang tanong, bakit kayo nagtanan? Ayoko makakarinig ng mga kasinungalingang sagot, ha? Magsasalita pa lang si Noah pero natigilan na siya sapagkat biglang bumoses ang kanyang girlfriend na nangingiyak pa habang nagsasalaysay.
Tito Henry, huwag niyo na pong pagalitan at sisihin si Noah dahil ako naman po talaga ang may dahilan ng lahat ng ito. Sinasaktan po kasi ako ng stepfather ko. Nakituloy po ako sa pamangkin niyo ng 3 gabi. Tapos ng ika-4 na araw, nahuli kami ng mama ni Noah kaya pinauwi po ako. Hanggang sa ito na nga po. Nagpasya na lang po kami magtanan at kayo po ang unang pumasok sa isipan namin na puntahan. Napabuntong hininga na naman si Henry habang pinagmamasdan ang binata at dalaga. Kayo na lang po talaga ang naisip namin puntahan, Chong. Kaya pasensya na po talaga kung naistorbo po namin kayo. Kung ayaw niyo po kami rito, aalis na lang po kami, Chong. Pakiusap lang po talaga na sana wag niyo na pong sabihin kina mama at papa na nagpunta po kami sa inyo ni Aba. Ano ka ba naman, Noah? Sa tingin mo ba, hahayaan ko kayong magpagala-gala sa kalye? Hindi niyo alam kung gaano kadelikado sa lugar na pinuntahan niyo. Maraming snatcher dito, holdupper, addict, rapist. Bira naman kayo. Baka mamaya niyan lalo pang mapariwara ang buhay niyo. Ano naman buhay to? Napakamot na lang sa ulo ang tsuper habang pinagmamasdan ng kanyang pamangkin na nakayuko dahil sa hiya. Paano na ngayon yan? Hindi balit kakausapin ko na muna ang amo ko. Ay, inasakit mo ang ulo kong bata ka, Noah. Umayo siya at kumuha ng maiinom na tubig at pagkatapos uminom ay muli niyang binalingan ang pamangkin. Dahil sa mga kapusukan, hindi niyo naiisip ang mga ginagawa niyo kung makakabuti ba sa inyo o hindi. Sinisira niyo lang ang buhay niyo Masyado pa kayong bata, Noah, Ava. Hindi na natapos pa ng matabang driver ang pagsasalita sapagkat mula sa pintuan ng apartment ay biglang sumulpot si Madam Lusby. Bahagyang nagulat si Henry sapagkat hindi naman nagagawi ron ang kanyang amo. Madam, ano pong ginagawa niyo rito? Pasok po kayo, pasok po. Dali-dali naman niyang kinuha ang isang upuan at inabot kagad sa ginang para paupuin ito. Pagkatapos ay saka siya muling nagwika at magkasunurang itinuro ang 2 kabataan. Si Noah po, pamangking ko. At ito naman po si Ava, girlfriend niya. Pasensya na po kayo kung hindi po ako nagpaabiso na dadalaw sila. Biglaan po dahil meron daw pong emergency. Ngumiti lang naman ang matandang babae bago umupo. Pagkatapos nun, ay salita niyang tinititigan ang 2 kabataan bago bumaling kay Henry. Ako rito. Para magpatulong sana sa pagbukas ng isang karton. Maigpit kasi ang pagkakabuhol at hindi ko naman makita-kita ang gunting. Si Lourdes lang naman ang may kabisado kung saan nakalagay ang mga gamit sa kusina, hindi ba? Sige po, sige po. Pupunta po ako. Natigilan na naman sa pagsasalita ang matabang tsuper nang muling magsalita ang amo niyang babae. Hindi ko sinasadyang marinig ang lahat ng mga pinag-uusapan nyo at meron akong naisip na ideya kung ayos lang naman sa'yo bilang tsuhin nitong si Noah. Po? Total hindi pa naman ako nakakahanap ng kasambahay. Pwede ko silang kuning 2. Ayos lang ba sa'yo yon, Henry? Hindi kagad nakakibo si Henry. Hindi kasi maproseso ng kanyang isip ang sinabi ng kanyang amo. Chong! Pakiusap, pumayag ka na! Pakiusap po, Chong! Tito Henry! Dahil sa awang nararamdaman niya, ay wala na ring nagawa si Henry kundi pumayag sa huli. Naging maganda naman ang pag-uusap at kondisyon ni Madam Lusby, Henry, Noah at Ava. Kaya ng araw ding yun ay nagsimula na ang magkasintahan na magtrabaho sa loob ng magarang bahay. Kahit papano ay nakahinga na maluwag si Henry sapagkat mababantayan niya ang pamangkin pati ang girlfriend dito. Malayo na rin ang mga to sa panganib sapagkat nag-i-stay sila mismo sa loob ng magarang bahay ng pamilya Fernandez. Sa kabilang banda, may parte ng puso at isipan ni Henry na nangangamba pa rin kahit alam niyang palagi nang makikita ang pamangking si Noah at ang girlfriend dito. Kaya ng gabing yun, habang nakahiga sa malambot niyang kama, ay hindi pa rin siya madalaw-dalaw ng antok. Para kasing may bumabagabag sa kanyang isipan, dahilan din para muling sumagi sa isip niya ang tungkol kay Lourdes.
Simula na mawala to sa magarang bahay ng pamilya Fernandez, ay ngayong araw niya lang ito ulit nakita at 2 beses pa. Subalit tila multo at hindi isang taong nakikita niya, kaya medyo nag-aalala rin siya. Baka yung mga nakita ko kanina sign na yun na may nangyari ng masama kay Lourdes. Pero wag naman sana. Napasign of the cross siya, kasunod ng pagkatok sa dingding. Ano ba itong mga naiisip ko? Makatulog na nga lang muna. Maaga pa pala kaming aalis bukas kasi susunduin na sila Senyor Donito at Sir James sa airport. Sinikap na nga niya makatulog hanggang sa magising siya pasado 6:00 ng umaga matapos mag-alarm ng kanyang cellphone. Pagka-off dito ay bumangon na siya at diretso na sa banyo para mag-ayos ng sarili. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas na rin siya kagad ng banyo na nakatapis. Umarap sa salamin bago nagbihis ng damit. Nangandang-handa na siya at saglit munang napasipat ang malusog na lalaki sa kalendaryo na madalas niyang markahan. 9:00 ang alis namin ngayon. So kailangan ko munang i-check ang sasakyan dahil hindi ko pa natapos kagabi. Naisipan umikot sa bakuran ng bahay para hindi na rin maglakad-lakad bilang ehersisyo. Nagpaaraw na rin dahil maganda sa balat ang sikat ng araw kapag ganong oras. Nang nasa gate na siya at nakitang nakabukas ay nasipat niya si Noah na nagwawalis ng kalat at nagugupit ng mga halaman. Natuwa siya sa kasipagang ginagawa ng binata. Subalit napawi rin ang ngiting yun nang makita niya mula sa hindi kalayuan si Lourdes. Nakita niya ito mismo sa main entrance ng magarang bahay at nakatingin sa kanya habang seryosong ekspresyon ng muka na tila walang kaimo-emosyon. Lourdes? Nangilabot kagad siya pagkakita sa kasambahay na sinasabi ni Madam Lusdi na naglayas at nagnakaw. Hindi magandang naging pakiramdam ng malusog na tsuper dahil doon. Bigla siyang nakadama ng panlalamig ng sikmura pero isinentabi niya na lang muna matapos mapansin ng pamangking si Noah na papalapit sa kanya habang kumakaway. Chong! Chong, good morning! Chong, salamat po pala. Napakabait pala talaga ni Madam Lusdi. Hindi kagad nakaimik si Henry. Pinilit niya na lamang umiti paglapit ng kanyang pamangkin. Wala yun. Kaya kayong dalawa magpakabait kayo ha. Huwag kayong tutulad dun kay... Lourdes? Nang muli niyang lingunin ang main entrance ng magarang bahay, ay naglaho ng parang bula si Lourdes. Napabulong tuloy siya habang nakatitig pa rin doon. Saan napunta yun? Ano po yun, Chong? May sinasabi ka po ba? Humihimas-himas sa batok ang malusog na tsuper bago biglang lumingon sa pamangkin. Ha? Ang sabi ko, magpakabait kayo. Oh, nasan pala si Ava? Nako, bawal ang patulog-tulog dito ha. Dapat nauuna kayong magising sa amo natin lalo na kapag dumating na sina Senyor Donito at saka Sir James. Huwag po kayong mag-alala, Chong. Kanina pa kami gising ni Aba. Nagluluto po siya ng almusal. Kumain na po pala kayo o nagkape? Ngumiti lang si Henry bago iwan ang pamangkin para magpatuloy na to sa pagtatrabaho. Dumiretso ang ginoong tsuper sa dirty kitchen na nasa likurang bahagi ng magarang bahay. At malapit lang din doon ang shortcut papuntang apartment. Pagpasok niya roon ay nakita niya si Ava. Nakakatapos lang magluto ng para sa almusal nila. Tito, kain na po ng almusal. Nagluto po ako ng pritong itlog, tosino, at saka cheese dog. Oh, salamat. Pero magkakape na lang muna ako. I-check ko muna ang sasakyan eh. Oh, kumusta pala ang unang gabi niyo rito? Ayos naman ba ang tulog? Napaungot ng pasimple si Ava pero hindi mahalata. Pero napansin pa rin siya ni Henry kaya nagpatuloy ang Ginoo sa pagtatanong. Bakit napaungot ka dyan ha? Hindi ka ba nakatulog? Kumuha ng tasa ang malusog na tsuper at nagsimulang magtimpla ng kape. Si Ava naman ay dumungaw-dungaw pa sa paligid at nang masiguro nitong dalawa lang silang naroon sa dirty kitchen ay lumapit siya kay Henry bago magsalita. Tito, pasensya na po kayo ha.
Hindi po kasi ako ganong makatulog kagabi dahil may mga weird po akong boses na naririnig sa labas ng kwarto. Ano? Weird na boses? Nang matapos na sa pagsalok ang Ginoo, ay inaya niya ang dalagita na maupo bago muling usisain. Anong klaseng mga boses? As in weird talaga? Tumangu-tango na lang ang dalaga. Magbabanyo po kasi sana ako. Ang kaso lang po bago po ako lumabas ng kwarto na yun, yun na nga po, nakarinig po ako ng mga parang nakakatakot na boses. Parang mabangis na hayop na ewan. Hindi ko rin po maintindihan kung ano po ang naririnig ko pero sure po akong hindi po tao yun. Anong ginagawa ni Noah? Iyon po, tulog mantika. Kaya nga maaga na rin po ako nagising kasi tiniis ko na lang po ang ihi ko. Pasensya ka na tito pero iba po talaga ang vibes ko sa bahay na to. Ang laki-laki naman po kasi tapos iilan lang kami nandito. Hindi po ba kayo nakakatulog dito? Umiling lang si Henry bago magsimulang uminom ng kape. At dahil sa sinabi ng dalaga, ay muli na naman tuloy sumagi sa isip niya si Lourdes na palagi niyang nakikita sa lugar na yon. Naantala lang ang dalawa sa pag-uusap nang muli sa pintuan ng dirty kitchen ay biglang sumilip si Madam Luzfi at nginitian sila. Good morning sa inyo. Ang aga niyo yatang magising, Henry. Mamaya pang 9:00 ang alis natin Mag-aalas 7 pa lang ng umaga. Napatayo na lamang si Henry habang napapangiti. Ano po kasi madam? Itutuloy ko na rin po yung pag-check sa van saka paglilinis bago tayo umalis. Ganun ba? Sige, mag-almusal na lang muna kayo dyan. Saka bumaling ang matandang babae sa dalaga. Aba, pakiready na rin yung pagkain ko Yung sinasabi ko sa'yo na lutuin mo para sa akin. Hihintayin ko sa dining area. Thank you. Sige po, madam. Nagmamadaling tumayo ang dalaga at ginawa na ang sinasabi ng kanilang amo. Kaya naiwang mag-isa ron si Henry na pinag-iisipang mabuti ang tungkol sa ibinahaging kwento sa kanya ni Ava. Una si Lourdes, tapos ngayon naman tong naririnig ni Ava. Parang iba na tuloy ang kutob ko sa mga nangyayari Parang kinakabahan na tuloy ako magstay dito sila Noah at Ava. Tumayo siya at dinala ang tasang may lamang mainit na kape. Dinala niya to hanggang sa parking area at inilapag sa isang stainless mini table. Ipinagpatuloy na niya ang mga ginagawang pag-check at paglilinis sa van hanggang sa matapos na siya. Nang matapos siya, ay muli siyang napatingin sa main entrance ng magarang bahay kung saan ay nakita niya sa loob si Lourdes. Nakatayo to malapit sa hagdan at nakatanaw sa kanya. At tila ang reaksyon ng muka ay walang kaimo-emosyon. Nangilabot na naman siya pagkakita sa kasambahay, pero hindi niya hinayaang madaig pa siya ng takot. Kaya lakas loob siyang naglakad palapit at kinausap ito. Lourdes, ikaw ba yan Minumulto mo ba ako? Bakit ka nagpapakita sa akin? Habang sinasabi niya ang mga yon, ay unti-unting nagtayuan ang kanyang mga balahibo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Simula sa paa, paakyat sa tuhod, papunta sa tiyan, hanggang sa magpaikot-ikot sa kanyang dibdib, dahilan upang tila rumagasa ang matinding kaba. Pakiramdam niya ay tila may mga maliliit na dagang nagkakarirahan sa kanyang puso at para bang gusto nitong butasin ng kanyang dibdib para makawala. Napahawak siya roon habang pinagmamasdan ng kasambahay na hindi niya na alam kung multo ba o guni-guni lang. Nang umabot na sa kanyang batok ang kanyang nervyos at para siyang nakaramdam ng pagkahilo dahil doon ay napasandal siya sa gilid ng pintuan habang pinagmamasdan ng kasambahay na tinalikuran na siya hanggang sa tuluyan ng lumayo hanggang sa mawala na sa kanyang paningin. Eksakto rin ang pagdating ni Noah na para bang nag-aalala matapos siyang makita. Ayos lang po ba kayo, Chong? Ba't kayo nakasandal dyan? Namumutla po kayo. Humugot muna ng malalim na hininga ang Ginoo hanggang sa kumalma na siya. Pagkalaon na inilingon niya ang pamangkin
bago pilit na ngumiti rito. Ayos lang ako. Ganito talaga ako kapag nakaupo tapos biglang tayo. Alam mo na kapag nagkakaedad, di ba? Sige na, pumunta ka na ron sa dirty kitchen at sabayan mo na ang girlfriend mo sa pagkain. Malamang tapos na yung mag-serve kay madam. Ako mamaya na. Pagkatapos ko na lang ayusin ang sasakyan. Sige po, Chong. Nang mawala na sa paningin niya ang matangkad na binata, ay muli siyang napabaling sa loob ng magarang bahay. Gusto niyang itungtong ang mga paa, kaya lang ay nag-aalangan talaga siyang pumasok doon. Magmula kasi nang marinig niya ang mga kwento ni Ava, ay parang mas lalo na siyang nangayaw na pumasok sa loob ng bahay. Ang kusina at dirty kitchen pa lang kasi talaga ang napapasok niya roon magmula na magsimula siyang magtrabaho rito. Hindi na talaga maganda ang kutob ng matabang tsuper, subalit pilit niyang ipinapanatag at inaalis sa isipan ang mga hindi magagandang naiisip. Mas iniisip na lang din niya kung paano maaalalayan ng pamangkin at ang girlfriend nito na baguhan lang doon. Muli siyang huminga ng malalim at sakay pinagpatuloy ang paglilinis hanggang sa matapos na siya. At pagsapit ng 9:00 ng umaga, ay nag-aya na nga si Madam Luzvin na umalis papuntang airport para sunduin na nga sina Senyor Donito at James. Mabilis na lumipas ang oras, pasado 7:00 ng gabi. Pagkatapos ng pagsundo at pamamasyal, ay nakabalik na nga sila. Kasama ang mga sinundo nilang tao, sina Senyor Donito at James. Pagkakita naman nila Noah at Ava sa mga amo, ay natigilan sila. Para silang mga mukhang artista at model sa pelikula, kaya hindi maiwasang humanga na magkasintahan. Kahit si Henry ay hindi mapigilang mamangha sa mga itsura ng mga amo niyang lalaki. Finally, we're here. Gutom na ako. May makakain ba tayo, Mami? Ako rin. Mas gustong gusto ko pa naman ang luto sa bahay na ito. Nagkatinginan ng mag-anak at nagngitian na tila nagbigay naman ng kakaibang pakiramdam kay Henry. Hindi niya alam kung bakit siya biglang nangilabot at kinutuban, kaya napahawak na lang siya sa dibdib. At kinalman na lang ulit ang sarili sa pamamagitan ng pag-inhale-exhale ng ilang ulit. Sa loob dahil sigurado ako masarap ang pinaluto kong karne kay Ava. Pinareserve ko yon para sa pagdating nyo. Sure akong malinamnam at sariwang-sariwa ang mga pagkain. Natikman ko na kaninang umaga ang luto niya. Yumukod naman si Ava sa hiya bago mahinang nagsalita. Salamat po, madam. Tara na sa loob. Mami, may gusto akong matikman na karne sa Semana Santa. Amoy pa lang ang bango-bango na sobra. Kaya sure akong masarap yon. Nagkatinginan na naman ang mag-anak. Kaya nakaramdam na naman si Henry ng kakaibang takot habang nakikinig. Pakiramdam niya kasi ay hindi na karne ng hayop ang pinag-uusapan ng kanyang mga amo. Mabuti na lang din ay pumasok na ang mga to at nagtungo sa dining area para makapaghapunan. Kung hindi, siguradong kukumutan na siya ng takot at baka mahalata pa ng mga ito. Habang nasa dirty kitchen silang magtiyo, ay hindi na mapakali si Henry. Subalit pinipilit niyang ikalma ang sarili para hindi mahalata ng kanyang pamangkin. Panay-panay ang pag-inom niya ng tubig, kaya napatingin na sa kanya si Noah at inusisa siya. Chong, mabubusog ka niyan sa kakainom mo ng tubig eh. Kung nagugutom ka na po, mauna na po kayong kumain at ako na lang po maghihintay kay Aba. Mukhang pagod na po kayo sa biyahe. Umustura ang malusog na driver bago nakangiting lingunin ang kanyang pamangkin. Ayos lang ako, pamangkin. Sige lang, maghihintay ako sa inyo ni Aba. Ilang minuto na lang pagkatapos nila mag-usap, ay napatingin na silang magtiyo sa pintuang nagdudugtong sa dirty kitchen at sa loob ng magarang bahay. Dumating na rin kasi kagad si Aba, kaya nagsimula na rin silang kumain. Naging maayos naman ang gabi ng lahat, kaya lang ay dahil sa mga kakatuwang pangyayari, ay hindi na naging maayos ang tulog ni Henry. Magmula dumating ang amo niyang mga lalaki, ay nagigising na siya palagi tuwing 12:00 ng hating gabi. Madalas kasi siyang nakakarinig ng mga nakakapangilabot na alulong ng aso. Panay-panay yun at natatapos lamang kapag sumasapit na ang 3:00 ng madaling araw.
Katulad ni Ava, madalas na rin niyang marinig ang ikinikwento ng dalaga ng mga kakaibang ungol na tila gumagala-gala sa paligid nila. Ayaw man niyang isipin na gawa to ng mga amo nilang lalaki, palaging sumasagi sa isip ang tungkol doon. Lalo na sa tuwing makikita niya ang kaluluwa ni Lourdes na tila nagpagala-gala lang din sa loob ng bakuran at para bang may gustong sabihin sa kanya na hindi naman niya maintindihan. Hanggang sa sumapit na nga ang Huwebes Santo, kung saan sinasabing huling nakipaghapunan si Kristo sa kanyang mga disipulo. Pagod na si Henry sapagkat 2 beses siyang nagpabalik-balik para sunduin ang 6 na katao, 3 mga kalalakihan at 3 mga kababaihan. Pero nagtaka siya sapagkat sinabi ni Madam Lusby na kaibigan niya ang mga to, pero pakiwari ng malusog na driver ay magkalayo ng edad sa amo niyang babae. Kaya napakunot noon na lamang siya habang pinagmamasdan ng mga to sa likod bahay, kung saan ay nag-set up sila ng special Holy Week supper sa mismong garden. Parang hindi naman kaedad ni Madam yung mga yun. Parang mas kaedad ni Sir James eh. Nagmasid lang siya sa kasiyahan hanggang sa lapitan siya ng makisig na si James, tanga ng kupitang may laman na red wine. Henry, sabi ni Mami, you have to drink this dahil napagod ka sa pagsundo sa mga kababaihan ng pamilya namin. Kinuha nga ng tsuper ang kupitang may laman na red wine. Nung una ay nahiya pa siya, pero agad din naman niyang nilagok dahil tila naghihintay ang kanyang among si James. Napadighay pa nga siya ng mahina kasunod ng pagtuptop sa kanyang bibig. Excuse me sir, sorry. Thank you na rin po. Nagsagawa ang artistahing lalaki ng pamatay ng ngiti bago magsalitang muli. You're always welcome. Pagbalik ng kupita ay umalis din kagad si James at bumalik sa kasiyahan. Saglit pang nagtingin-tingin si Henry sa mga kumakain at para bang sarap na sarap ang mga to sa pagkaing nakahain. Halos sunggaban ng mga bisita ang hinatag ni Ava, kaya nagtaka ng gusto roon si Henry. Kaya naman napabulong siya. Para namang mga patay gutom tong mga to. Hindi niya na halos natapos ang sinasabi sapagkat ang lahat ng nasa pagkainan ay biglang naglingunan sa direksyon niya. Napaatras siya dahil sa mga tingin na yon at nakaramdam din ng kakaibang takot, lalo na nang sabay-sabay itong nagngitian sa kanya kasunod ng pagbalik sa pagkain. Dahil sa matinding kaba ay para bang naistatwa si Henry. Pakiramdam niya rin ay parang tumigil ang pagtibok ng kanyang dibdib, kaya dali-dali siyang naglakad at lumayo sa lugar na yon. Kaya nga lang ay tila ba para siyang biglang nahilo. Ano to? Ano tong nangyayari? Parang umiikot ang paningin ko. Yung alak siguro. Sinikap niyang makabalik sa apartment kahit halos patumba-tumba na siya sa paglalakad. Nang sumilip kasi siya sa dirty kitchen para sana magpahatid kay Noah, ay hindi niya na ito mahagilap kahit pa si Ava. Mabuti na lang din talaga ay nakauwi pa siya sa apartment at kaagad dumiretso sa banyo. Umupo siya sa tapat ng inidoro at saka tinusok ng daliri ang kanyang lalamunan hanggang sa mapasok na siya ng maraming ulit. Tumigil lang siya nang makaramdam na siya ng kaunting kaginawahan. Pagkatapos nun ay napasandal siya sa pader at saka saglit na nagpahinga at pumikit. Nang pakiramdam niyang okay na ang lahat, ay marahan siyang tumayo at nagilamos ng muka. Napatingin pa siya sa salamin at nang makitang mamula-mula ang kanyang muka, ay hinampas-ampas niya to ng mahina. Pagkatapos nun ay lumabas siya ng banyo at isinalampak ang sarili sa kanyang kama dahil pakiramdam niya ay para siyang pagod at antok na antok. Pagpikit ng mga mata ni Henry ay ang huli niyang narinig ay ang isang malakas na nakakakilabot na alulong. Pero hindi niya na to inintindi pa dahil sa matinding pagod at antok. At makalipas lang ang ilang saglit, ay bigla na lang napabalikwas ng bangon ang ginoong tsuper matapos makadinig ng pamilyar na boses mula sa hindi kalayuan. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata habang pinakikinggan ang nasabing boses.
Nang maging malinaw na ang lahat at saka lang tumatak sa kanya kung kanino ang tinig na naririnig kanina pa. Chong! Chong! Chong Henry! Dali-daling napabangon ang malusog na lalaki pero natigilan din siya sapagkat nanakit ang kanyang ulo. Napahawak siya rito habang naglalakad ng marahan papunta sa pinto ng kanyang apartment. Noah! Noah! Ano nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Pagbukas niya ng pinto, ay doon na nga rin niya narinig ang mga alulong at sigawan mula sa magarang bahay. Sinusundan niyo ng boses ng kanyang pamangkin na tila nagmamakaawa at takot na takot. Kaya napatingin siya sa maliit na gate na dumudugtong mula sa apartment papasok sa magarang bahay. Chong! Chong Henry, tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po ako! Si Ava! Si Ava! Matapos marinig ang nagsusumigaw at takot na tinig ng kanyang pamangkin, ay nagmadali na nga ang Ginoo na puntahan ang magarang bahay. Pagpasok ay dumiretso kagad siya sa dirty kitchen, subalit hindi niya nakita ron ang pamangkin. Umalingaw-ngaw lang sa labas ang nakakatakot at paulit-ulit na alulong at mga ungol ng kung anong nilalang. Nang lumabas siya at magtungo sa garden, ay doon na nga tumambad ang kahindik-hindik na pangyayari. Mula sa mahabang mesa ay nakita niyang nakahiga ang kalahating katawan ni Ava. Duguan at wala ng buhay ang dalaga habang dilat na dilat ang mga mata at nakalawit pa ang dila. Pinalilibutan pa ang nasabing katawan ng mga nilalang na may nakakatakot na itsura. Ulubot ang mga muka, lubog ang ilong, matutulis ang tenga, matatalim ang mga ngipin, mahahaba ang mga dila at matutulis ang mga kuko. Nakilala niya kagad ang mga to dahil sa mga gulagulanit na suot na damit. Ito ang bisita ng pamilya Fernandez na sinundo niya kanina. Dahil sa mga nakita, hindi kaagad nakakilos si Henry. Sumabay pa ang pagkirot ng kanyang ulo dahil sa biglaang pagkagising. Tila naimasmasa na lang siya nang bigla na lang mayroong bumagsak sa harapan niya, kasunod ng pagtalsik ng sariwang dugo sa kanyang muka at iba pang parte ng katawan. Ganun na lang ang gulat niya nang makita ang ibang parte ng katawan ng dalagang si Ava na nakahandusay sa sahig na nasa harap niya. Pagtingala ay nakita niya naman si Madam Luzvi, Senyor Donito at James mula sa terrace na nasa ikalawang palapag. Nasa anyong aswang din ng mga to at puno ng dugo ang bibig na halatang kakatapos lang manghinain. Nanayo ang balahibo niya dahil sa takot at nang sinubukan niyang igalaw ang katawan ay para siyang estatwa. Nagsimulang manginig ang kanyang tuhod hanggang sa makaramdam na naman siya ng pagkahilo dahil sa tindi ng takot at nerbiyos. Mukhang hindi umepekto sa kanya ang ibinigay kong inumin. Kailangan na rin siyang mawala sa landas natin, katulad ng dalaga at pamangkin niya. Ngayon, nakita niya na kung paano tayo magdaos ng Semana Santa. Wala nang dahilan para pa mabuhay ang katulad niya. Napaangil ang aswang na si Madam Luzvi sapagkat hindi naman talaga nito intensyon na paslangin sina Henry, Noah at Ava. Ang kaso lang ay nagising ang dalaga at nakita ang pagpapalitan niyo ng mag-asawa habang nilalantakan ang katawan ni Lourdes na dating kasambahay sa lugar na yon. Kailangan nyo nang kumilos para mapatay na ang mga yan at masama sila sa hapunan. Wala na matinding takot ay naabutan na lang niya ang sarili na humahabol sa paghinga at kasunod nun ay tuluyan na siyang nawala ng malay tao. At napabangon din kagad subalit napakadilim na ng paligid na ultimong sarili niya ay hindi niya makita. Chong! Chong, tulong! Chong, tulungan mo ako! Nasaan ka? Kaagad na tumayo si Henry at kabadong pinakiramdaman ng paligid na tila mamasa-masa at mabaho. Nang maalala niya ang mga nasaksihan kanina, ay pilit niyang ikinalma ang kanyang sarili upang makaalis ng ligtas sa lugar na yon. Noah! Noah, nasan ka? Kumalma ka lang. Huwag kang masyadong mag-ingay dahil baka marinig tayo ng mga aswang. Nasan ka at pupuntahan kita?
Chong, Chong, please. Nasaan ka? Tulungan mo ko. Ayoko mamatay dito, Chong. Tulungan mo ko, Chong. Tulungan mo ko. Ayoko mamatay dito para mo ng awa. Tulungan mo ko. Dahil sa dilim ng paligid at walang makitang kahit ano, kaya naman habang naghahanap at nangangapa sa dilim, ay biglang nadapa si Henry matapos makatapak ng kung anong bagay na medyo matigas. Nang ma-realize niya na buto ng tao ang pinagtisuran, ay muntik nang mapasigaw si Henry. Mabuti na lang ay kaagad niyang natuptop ang bibig. Kaya pala galon na lang ang amoy ng lugar sapagkat doon marahil itinatapon ng kanyang mga amo ang natitirang bahagi sa katawan ng kanilang biktima. Doon niya rin napagtanto na dahil hindi pala totoong naglaya sina Sara at Lourdes, marahil ay isa ang mga buto nila na nasa lugar na kinalalagyan niya ngayon. Dahil doon ay pumikit siya at inalala ang tila kung anong itinuturo sa kanya ng kaluluwa ni Lourdes. Malamang, nasa basement kami. Hindi niya na natapos ang sinasabi dahil muli na namang sumigaw si Noah, dahilan para mag-alala siya ng gusto para rito. Chong! Chong, pabalik na sila rito! Naririnig ko sila! Naririnig ko sila, Chong! Pabalik na sila! Kaagad nagmadali si Henry sa pagkapasa dilim upang kaagad na mahanap ang kaawa-awang pamangkin. Noah, tumahimik ka at huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay. Papunta na ako. Huminaong ka lang para hindi ka nila makita. Subalit kahit anong pakiusap ng ginoong tsuper sa kanyang pamangkin, ay hindi ito nakinig dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Pinatay nila si Ava. Pinatay nila ang girlfriend ko. Nandiyan na sila. Nandiyan na sila. Tulungan niyo ako. Nandiyan na sila. Sa muling pagsigaw ni Noah ay alam ni Henry na hindi na maganda ang nangyari rito. Kaya naman kahit takot na takot ay sinikap niyang hanapin ang kinaroroonan ng pamangkin hanggang sa makarinig at makaramdam na lang siya ng may kung anong bagay na bumagsak sa kanyang harapan. May nagtalsikan na likido sa kanyang muka at katawan at nang maamoy niya ito ay bigla siyang napaupo habang napapaatras. Nang mapagtanto niya ang masangsang na dugo, ay mas muling nahintakutan si Henry hanggang sa bigla siyang natigilan matapos makarinig ng mabibigat na yabag. Hindi siya kumibo at pinilit ding pigilin ang paghinga, kaya lang ay narinig niya ang pagtawa ng isang nilalang na tila dyablo. Noong una ay bungis-ngis lang yon, hanggang sa kalaunan ay naging isa ng nakakasindak na halakhak. Talagang pinipigil mo ang paghinga, Henry. Ang kulit mo rin kasi kanina eh. Nilagyan ko na nga ng pampatulog yung inumin mo para hindi mo masaksiyan kung paano mag-celebrate ng Semana Santa kaming mga aswang. Kaso hindi mo alam kung anong ginawa mo at bakit hindi yata umepekto sa'yo ang pinainom ko. At titigas ng ulo nyo. Gustong gusto pa naman namin ni Mami dahil napakasipag mo. Pagkatapos sabihin ng mga yon, ay bumilis ang yabag nito hanggang sa hindi na namalayan ni Henry na nakalapit na pala sa kanya at bigla siyang hinawakan ng maigpit sa magkabilang braso. Nagkakakawag naman sa takot at pilit na nagpupumiglas ang ginoong tsuper habang sumisigaw ng sagad sa lalamunan. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, demonyo ka! Oh, bitiwan mo! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Umalakak naman ang aswang bago to magsalita. Ni James to. Malamang pinauwi na nila Mami at Daddy ang mga bisita dahil busog na sila. Sinabi rin niyang ikulong na lang kayo rito ng pamangkin mo sa basement, pero dahil sa takam na takam ako sa dugo at karne ng tao, hindi ako magpapaawat. Wala na rin namang magagawa mga yun kapag nalaman nilang patay na kayo. Ay, oo nga pala. Patay na pala ang pamangkin mo kani-kanina lang. Umalakhak na naman ng aswang bago magpatuloy. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na ang katumbas ng Semana Santa sa amin ay parang pista dahil mas lumalakas ang mga aswang sa iba pang alagad ng dilim.
paniwalaan mo man o hindi, totoo ang mga katulad namin at nakikita mo naman ako, di ba? Hindi na umimik si Henry. Lalo lang siyang nagkakakawag, subalit kahit anong gawin niyang pagpupumiglas ay hindi siya makawala hanggang sa unti-unti siyang yapusin ng aswang. Pilit pa rin nagpupumiglas si Henry habang hinahampas sa kung saan-saang bahagi ng katawan ang nasabing nilalang. Hindi siya tumigil sa pakikipaglaban para maisalba ang buhay hanggang sa unti-unti na lang siyang nagabol ng hininga dahil sa sobrang higpit ng pagkakayakap nito. Bitiwan mo ako. Tulong! Tulong! Nanikip na ang kanyang dibdib, subalit pinilit niya pa ring lumaban hanggang sa nawala na siya ng malay tao. Pagmulat ng mga mata niya ay pawis na pawis ang buong katawan. Nataranta siyang bumangon at nagpunta sa isang sulok para magkubli hanggang sa unti-unti niyang mapagtanto na nasa apartment na pala siya. Anong nangyari? Nanumbalik ka agad sa alaala niya ang mga nangyari, kaya napaiyak na lang siya. Lalo na nang maalala ang pagkasawi ni Noah at Ava. Kasunod nun ay biglang bumukas ang pinto ng apartment at tumambad sa kanya ang mag-asawang sina Madam Luzvi at Senyor Donito. Malungkot ang mga mukha nito dahil sa nangyari. Pinalang asawa ko ang humihingi ng paumanhin dahil sa nangyari kay Noah at Ava. Hindi naman namin intensyon na patayin sila. Kaya lang nangyari na ang nangyari. Naparusahan na rin namin ang anak namin at sinusiguro namin sa iyo na hindi mo sasapitin ang katulad sa nangyari sa kanila. Kung mananatili kang tapat sa amin. Napaluwa si Henry matapos marinig ang mga yon. Nanginig ang buong katawan matapos muling manumbalik sa isip niya ang kinahinatnan ng mga inosenteng tao sa kamay ng walang awang aswang. Sinasabi ko sa iyo to, Henry, dahil yun lang ang sa tingin kong paraan para maisalba mo ang buhay mo. Naudlot na sa pagsasalita ang ginang dahil biglang tumayo ang malusog na tsuper habang nakatayo at nakasandal sa isang sulok. Pakiusap po. Pauwiin niyo na ako. Wala akong ikikwentong kahit ano. Hindi ko na rin bibigkasin ang tungkol sa nangyari sa pamangking ko at sa girlfriend niya. Nakikiusap po ako sa inyo. Napigilan siya, muling napaiyak. Kailangan pa ako ng pamilya ko. May pamilya rin po kayo at alam kong maiintindihan niyo ako. Pinapangako ko. Mananatiling tikom po ang bibig ko kahit kailan hanggang sa mamatay po ako. Nagkatinginan ang mag-asawa niyang amo at pagkatapos ng mga sinabi niya ay nagkasundo na nga silang lahat. Bumalik na sa probinsya si Henry at katulad ng ipinangako niya ay inilihim niya ang lahat-lahat kahit kanino. Subalit hindi naman siya pinatulog ng kanyang konsensya kaya nauwi ang Ginoo sa palagi ang pag-inom ng alak. Hanggang sa isang hapon, dahil hindi na kaya pa ng kanyang damdamin, ay isiniwalat na niya sa asawa ang lahat-lahat ng nangyari. Gumaan ang pakiramdam ni Henry, subalit makalipas lang ang ilang linggo ay namatay ang Ginoo sa hindi matukoy na dahilan. Maraming nagsasabi na naaksidente ito dahil sa kalasingan. Subalit ang asawa lang ni Henry ang nakakaalam ng totoo na namatay ito dahil sa pagsiwalat sa kanya ng buong kwento tungkol sa Semana Santa ng mga aswang.